Huminga ako ng malalim bago kumatok sa pintuan ng opisina ni Kuya Lexus. I already told Rafael about my plan to go here today. At first, ayaw pa niya akong payagan dahil baka awayin lang daw ako ni Kuya, but I explained him everything. Na gusto ko maayos ng relasyon ko kay Kuya para tuluyan ang mabuo ang pamilya namin na walang gap o gulo kapag nagsasama-sama kami. Kailangan ko pa ng madaming convincing powers bago niya ako payagang pumunta mag-isa dahil ang gusto niya noong una ay sasamahan pa niya ako. Ilang beses ko nang sinubukang puntahan si Kuya Lexus pero ngayon lang natuloy ng tuluyan ang bala ko. I want to have a peace between us. Gusto ko maayos na ang lahat kapag ipinagtapat ko na kay Rafael ang totoo na wala na akong ibang aalalahanin dahil alam ko maaaring maging malaking problema na naman ang haharapin ko kapag hindi naging maayos ang lahat. Come in. Nang marinig ko ang boses niya ay tila bigla akong pinagpawisan ng malamig. This will be the first time that I will try to reconcile with him na dapat noon pa pala ginawa ko na. Masyado kong pinatagal at maraming oras at sandali kaming sinayang. Now I am willing to lower my pride. Marahin kong pinihit ang doorknob hanggang sa tuluyan kong mabuksan ang pinto. What are you doing here? Yun agad ang bungad niya nang makita niya ako. Tila inaabangan na niya kung sino ang papasok dahil diretso ang tingin niya sa pinto nang pumasok ako. Can we talk? Pinilit kong tatagan ang boses ko habang nakatingin sa kanya at humakbang papasok. Wala tayong dapat na pag-usapan. Anito at ibinalik ang mata sa mga papeles na nasa ibabaw ng mesa niya. He is trying to dismiss me but I stay on my position. We need to talk. I want to talk to you. Well, I don't. Kuya, how long are you going to ignore me? How long are you going to hate me? Hindi ko mapigilang maibulalas. Sabi ko sa sarili ko mananatili akong kalmado habang nakikipag-usap sa kanya pero hindi ko pala kaya, lalo na tila binabaliwala niya ang presensya ko. Hindi niya alam kung gaanong lakas ng loob ang inipon ko para lang makaharap siya ngayon because I want to fix all the issues between us. He's my brother and we are family. Inilapag niya ang hawak na ballpen at sumandal sa swivel chair niya bago humarap sa akin ng tuwid. Kuya, mapakla siyang umiti. I will be your brother. I can't accept you as my sister. Frustrated na napatingin ako sa kanya. Why he has a hard heart? Gawa ba sa bato ang puso niya? What do you want me to do for you to forgive me? To accept me? Nothing. Because I know you can't do it. You can't do what I want. Walang buhay na saad nito. His eyes are looking at me and I saw a flicker of emotions in it. Pero mabilis din iyong nawala at bumalik sa matigas ang anyo niya. Tell me. Hamon ko sa kanya. Why he seems telling me na imposible mangyari ang gusto niya? Don't force me. I will not give you the satisfaction. So live. I'm still busy. Pagtataboy niya. Bigla akong lumuhod sa harapan niya dahilan para mapatayo siya sa pagkakaupo niya. Yes, I know I should not kneel but I want to. I want to show him that I am sincere. What are you doing? Get up! Tumingin ako sa mata niya. I am sorry. I am sorry if your mother died because of me. I'm sorry if you lost her because of me. I am sorry. I just want my brother. I want to call you Kuya freely. I realized that sometimes we have to throw our pride for the person we love. And even you hate me since the first time our dad introduced me to everyone. I still love you. Because you're my brother. My kuya. So please, I am so sorry. Forgive me. Pagsusumamo ko. Nang talakuran niya ako para humarap sa glass wall kung saan kita ang buong syudad, tuluyan na akong napaiyak. He still can't forgive. He still can't accept me as his sister. Sabi ko noon wala akong kasalanan kaya wala akong dapat na ihingi ng kapatawaran. Hindi ko kasalanan na namatay ang ina niya nang dahil nagmamaneho ito ng lasing. Pero sa mga nakalipas na araw napagtanto ko na kahit wala akong kasalanan, ako ang dahilan. Mula nang dumating ako sa mansyon at malaman na lahat ang lihim ni Dad, na may anak ito sa iba, nagbago na ang lahat. My existence was the reason why a happy family was ruined. And now, I want to apologize about that. Hindi ko ginusto ang mga nangyari.
Maaaring biktima lang din ako pero hindi makakailang nagdulot ng sakit sa puso ng iba ang kasalanan ni Dad. At maaaring tuwing nakikita ako ng ina ni Kuya Lexus, naalala niya na minsan niloko siya ng asawa niya. And I am very sorry for that. Get up, Heaven. I never asked you to kneel. Kuya, humarap siya sa akin. Dad and I already talked. He's right. It was not your fault. It was his fault. You're just a victim too. I should not blame you. So you don't have to say sorry. Get up and stop kneeling. You don't have to do that. Wala pa ring emosyon ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Hindi gaya noon na tila galit na galit ito tuwing makikita ako. Tumayo ako mula sa pagkakaluhod. Pinahid ko ang luha ko bago tumingin sa kanya. But I thought you can forgive me. I don't have to forgive you because it's not your fault. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Are we okay now? But I can't still accept you. Biglang nabura ang namumuong pag-asa na meron sa puso ko. Tila biglang bumulusok ang lahat. Akala ko okay na. Akala ko magiging maayos na kaming dalawa. Mali pala ako. Hindi pa pala. Why? Naguguluhan ako. Sinabi niya na wala akong kasalanan pero hindi pa rin niya ako kayang tanggapin bilang kapatid. Bakit? I can act casual when you are around. Or better if we will ignore each other but we can't be brother and sister like what you want. I can't accept that. Not now. I am not yet ready. Muli siyang naupo sa swivel chair niya. Nanlumo ako sa narinig ko pero pinilit kong unawain ang lahat. Siguro kailangan ko lang siyang bigyan ng oras hanggang sa matanggap na niya ang lahat. I understand. Hindi na rin yun masama. Ang mahalaga may improvement na sa pagitan namin dalawa. You can live now. Tumango ako sa kanya. Hindi ko na siya pipilitin pa. Masaya na ako kahit papaano nalaman ko na hindi na siya galit sa akin gaya noon. Kung ano man ang dahilan niya kung bakit hindi pa niya ako kayang tanggapin na kapatid. Hindi ko na muna pipiliting alamin. Pagkatapos kong kausapin si Kuya Lexus ay nagtungo ako kay Dad. Ewan ko, I just feel like I want to see Dad. Kahit nagkausap na kami ni Kuya Lexus ay stress pa rin ako. It's like we're okay and not at the same time. So I need someone comfort. Rafael is busy. Naan is probably busy too. Dad will probably busy too but I want to disturb him for the first time. Mula na magtungo kami sa mansyon ay hindi ko na siya muling nakita o nakausap kahit sa telepono man lang. Alam kong busy siya kaya dadalan ko siya ng lunch. This will be the first time that I will bring lunch for him. Dati kasi ilang ako sa kanya dahil pakiramdam ko kapag nagtungo ako sa opisina niya na walang paalam ay maaari niya akong pagalitan. But now I realize that I just need to step forward to reach the people I love. Dad, agaw ko sa atensyon niya nang makapasok ako sa opisina niya. Nagtaas siya ng tingin at tipid na ngumiti nang makita ako. Marunong na siya ngumiti ngayon kahit tipid lang. Hindi gaya noon na laging kunot ang noo. Tumayo siya. Mabilis naman ako lumapit sa kanya at niyakap siya. What's wrong? Tanong niya habang nakayakap ako. After a few seconds, I let him go and gave him a smile. Nothing. I just miss you. Tinaas ko ang hawak kong paper bag. Actually, binili ko lang ang dala ko nang mapadaan ako sa paborito niyang restaurant. Inilapag ko ang dala ko sa maliit na center table bago inilibot ang tingin ko sa opisina niya. One thing that caught my attention is the family portrait in the wall. Ate Sofia is the only one smiling in the photo. That is serious. Lexus looks angry and I look awkward. Parang hindi alam kung ngingiti ba o hindi. When will you going to come back in the company? Dad suddenly asked that makes me look at him. Nakasandal na siya ngayon sa table niya. I want to, but I can't, Dad. I am mom now. I even plan to rebuild Psych. I answered before I sit in the sofa in front of him. Psych? Your boutique that was caught under fire? How did you know? Wala pa naman ako nababanggit sa kanya tungkol sa mga nangyari sa akin mula nang umalis ako sa poder niya. I always know everything. You're my child, Heaven. Maybe I throw you out because I am angry and disappointed, but you're still my child and I love the three of you. Biglang may namuong luha sa mga mata ko dahil sa sinabi ni Dad. I really misunderstood him.
I'm sorry for making you disappointed, Dad. May bigig sa lalamunang saad ko. Umiling ito. You didn't disappoint me. I am more disappointed to myself. I always push you to be on top like your siblings. I compared you to them. I dictated you. Even the guy you should date. Maybe you finally became free when you left. Pinahid ko ang luhang tumulo sa mga mata ko. Nag-usap na kami about what happened before pero tuwing hihingi ng tawad si Dad, hindi ko mapigilang mapaluha. Pakiramdam ko kasi lahat ng sakit at hinanakit na nararamdaman ko sa kanya noon, may kasalanan din ako. Hinayaan ko siyang kontrolin ang buhay ko. Hindi ako nagrereklamo pero nagtanim ako ng sama ng loob. Siguro kung noon ko pa sinabi sa kanya kung anong gusto ko. Kung naging vocal at honest ako, siguro matagal nang naayos ang gusot sa pagitan namin dalawa at hindi na sayang ang mga oras namin. Dad, let's forget it. Oo, nagawa ko ang lahat nang umalis ako. I started to build my dream, but it's not easy. I still need your guide. I still need you to push me. I still need you to remind me that I need to work hard for myself. Kaya, let's forget the past and move forward. Tumango ito bago ngumiti sa akin. Seeing my dad's smile is priceless. Naupo siya't sumandal sa swivel chair niya at tumingin sa akin. What is your plan now? Like I've said, I am planning to restart. Susubukan ko muli tayo ang psych. May mga nangyari lang nitong nakaraan kaya hindi ko mapagtuunan ng pansin. Do you need my help? I know that your husband is richer than me. But if you need help, don't hesitate to ask. Natawa ko. Napansin ko kasi ang pag-asim na mukha niya nang banggitin niya ang your husband. Sure, Dad. Baby, when I need an investor, you can be the one. Pagbibiro ko, tumayo ako mula sa pagkakaupo ko. Oh, go ahead, Dad. I know you're busy. I just brought your lunch. Kumalik ako sa pisngi niya bago ko tuluyan lumabas ng opisina niya. Initian ko sa secretary ni Dad na abala sa harap ng computer niya pero nag-angat ng tingin nang dumaan ako. Nang pasakay na ako sa elevator ay biglang bumukas ito. May lumabas na lalaki buhat dito. Napakunot ang noo ko nang makita ko siya. He looks familiar. Parang nakita ko na siya at hindi ko lang matandaan ko saan. Miss Heaven. Bati nito bago tumango sa akin bilang pagbati. Tumango din ako kahit medyo naguguluhan ako kung paano niya akong nakilala. Pero agad din itong malis sa harapan ko at nagtungo sa opisina ni Dad. Habang nasa elevator ay iniisip ko pa rin kung sino ang lalaking iyon. Nang makarating ako sa parking lot ay napatingin ako sa kotseng kalapit ng kotse ko. The car looks familiar. Tiningnan ko itong muli pero hindi ko maalala kung saan ko ba ito nakita. Nagkibit balikat ako bago sumakay sa kotse ko. Bakit pakaramdam ko puro pamilyar ang nakikita ko ngayong araw? Una, ang lalaking bumaba sa elevator na nasa opisina ngayon ni Dad. Ngayon naman ay ang kotseng nasa kalapit ko. Napaparanoid lang siguro ako. Mas mabuting umuwi na lang ako kaysa mag-isip ng kung ano-ano. Habang nagmamaneho ay tumunog ang cellphone ko. Si Rafael ang tumatawag. Wife, bungad dito. Yes? May problema ba? Yes. Narinig ko pa ang paghinga dito ng malalim. What? What happened? Nag-aalala ang tanong ko. He sounds problematic. I miss you. I wanna go home, but I'm still busy. Malungkot ang boses na saan nito. Napabuga ako ng hangin dahil sa sinabi niya. Akala ko'y kung ano na. Stop with your craziness, Mercado. Magtrabaho ka na nga lang na makauwi ka ng maaga. Don't you miss me? Parang batang tanong nito mula sa kabilang linya. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil sa tanong niya. Akala ko ba busy siya? Bakit may oras pa siyang magpabebe sa akin? Stop it, Mercado. Just continue your work and come home early so you can see me and, maybe I can give you a prize for being a good boy. Bye, I need to work now to claim that prize. Napailing na lang ako na ibinabana nito ang tawag. He's crazy. Sana all in love. Sana all may bebe. Saad ni Troy habang nakasimangot at nakatingin sa amin ni Rafael. Rafael is hugging me from behind. What the fuck, Troy? Stop being cringe. Seven said in angry tone. Nginitaan ko lang sa Troy habang hindi naman siya pinansin ni Rafael at siniksik pa mukha sa leeg ko. We are now here in our house. At gaya na nakagawian nila, nandito na naman sila sa bahay.
tumatambay. Umalis sa pagkakayakap si Rafael mula sa akin at tumayo sa kalapit ko pero nanatili isang braso niya sa balikat ko. Don't curse in front of my sons. Idiot! Saway niya kay Troy, pero sinamaan ko siya ng tingin. Pinagbabawalan niya ang kaibigan niya pero ganoon din naman siya. Buti na lang at abala ang kambal sa kinakain nilang cupcakes kaya wala silang pakaalam sa paligid. Art, I'm just jealous with those two lovebirds. I'm just wondering when I will have a partner like them. Kunwari nalulungkot na saan ni Troy bago tila nangihinang naupo sa sofa. He's over dramatic. I don't like girls. Seven said and sit opposite to Troy. But I love them. Troy replied bago kumuha ng cupcake na nasa ibabaw ng center table kung saan nakaharap ang kambal at kumakain. I love girls too, Tito. Sabat ni Ryan at itinaas ang kamay na may hawak na cupcake. Ngumisi si Troy at nakipag-high five kay Ryan. Lumingon ako kay Rafael na tahimik lang na nakatayo sa kalapit ko pero salubong lang kilay habang nakatingin kay Troy. Tagmana ka talaga sa akin. Pareho na tayong gwapo. At sigurado ako paglaki mo, habulin ka rin, gaya ko. Saad ni Troy habang nakatingin kay Ryan na malaki din ang ngiti. Tantanan mong anak ko, Troy. Bata pa yan. Huwag mong turuan agad ng kung ano-ano. Saad ko pero kumindat lang ito. Bata pa lang, dapat tinuturuan na. Bago pa magaya yan kay Seven, natatandang hindi yata nakakatingin ng langit. Mananahimik ka o palalayasin kita? Rafael asked his friend who acted hurt by his question. Sinapo pa nito ang dibdib na kunwari niya sasaktan. Bakit ganito kayo sa akin? Bakit parang kasalanan ko lagi? Bakit parang ako lagang mali? Mali bang maging mapagmahal ay isang gwapong gaya ko? Mali bang turuan ko ng... Hindi na niya natapos ang pagdadrama niya nang batuhin siya ni Rafael ng throw pillow na sumapol sa mukha niya. Narinig ko pa ang hagik-hik ng kambal. Napailing na lang ako. I told you to shut up, Rafael said. Bakit nasamahan niyo sa akin? Parang batang saad ni Troy. He's crazy. Because you're crazy. Can't you zip your pants and mouth for a while? Seven said with irritated voice. See, kahit si Seven sinasabing baliw ang kaibigan niya. You always act like you're allergic to girls. Are you okay? Balik tanong ni Troy dahilan para tingnan siya ng masama ni Seven. Daddy, I want to swim. Ral said, dahilan para matigil ang away bata ng dalawa. The twins love swimming and I am fine with it. Mabilis naman tumayo si na Troy at Seven at lumabas ng bahay. Maybe they will get their clothes. Ugali na kasi talaga nila ang maglangoy sa swimming pool kapag pumaparito, kaya sanay na akong may baon silang damit. Habang si Ryan at Ral naman ay lumapit sa kanilang ama para magpalit. Humalik muna sa noo ko si Rafael bago niya sabay na binuhat ang kambal patungo sa kwarto nila. Malaki na ang kambal but he still babied them. Nagtungo naman ako sa kusina para ipaghanda sila ng merienda. Mabilis magutom ang kambal kapag naglalaro sila sa tubig, kaya nasanay na ako na handaan sila palagi ng pagkain kapag nagsuswimming. Malakas sa tawa ni Troy ang bumungad sa akin na magtungo ako sa kanila habang dala ang juice. You want to die? Nanggagalaiting tanong ni Seven. Hinanap ko ang kambal at nasa tabi ni Troy si Ryle habang nakaupo sa gilid ng pool. Habang nasa pool naman si Rafael at hawak si Ryan. I am just asking why are you so pressed? Girls are the most precious gift from heaven. Don't ignore them. Hindi pa rin pala sila tapos sa usapang iyon. Halatang natutuwa si Troy na inaasar sa Seven. Nawawala ang pagiging kalmado nito kapag napipikon na and knowing Troy, masyado itong makulit. Nakita ko umahon si Rafael sa pool kaya tang Seven na lang ang nanatili doon. Lumakad papalapit sa akin si Rafael. I gave him a glass of juice. I am not like you. I will not let them play with my body. Maarteng saad ni Seven. Maging ako'y napatingin sa kanya habang inilalapag ko sa maliit na mesa ang dala ko. The way he said, it sounds off for me. Lihim na napataas ang kilay ko. Hindi ko alam pero may kakaiba sa paraan ng pagsasalita niya. You are impossible. Don't be killjoy. Make them enjoy your body and play with your body. Naiiling pa si Troy habang nakatingin kay Seven na may pagkadismaya. Sinipa siya ni Rafael mula sa likod dahilan para malaglag siya sa pool. Gusto kong takpan ang tenga ng kambal dahil sa sinasabi ni Troy. Masyado talagang matured content lagi ang lumalabas sa bibig niya. Dapat siguro tinatahi na iyon. Hey! You almost killed me! Reklamo ni Troy nang maiangat niya ang ulo mula sa tubig. Watch your language. There are kids around.
I said. Alam ko na nagbibiro lang siya pero the twins can hear his dirty words and Ryan is a curious kid. Lahat pa naman ang naririnig niya ay inaalam at tinatanong sa akin palagi. Kaya minsan ako nahihirapang magpaliwanag. Kaya minsan masarap, zipper ang bunganga ni Troy. Baka kung ano-ano pang matutunan ng mga anak ko. I'm sorry. Yes, ma'am. He even saluted to me. Then he flashed his boyish smile. Nailing na iniwan ko na lang sila. I know Rafael can handle them. Nagtungo naman ako sa kwarto namin to get my phone pero ang cellphone ni Rafael ang nakita ko na tumutunog. I am thinking twice kung sasagutin ko ba ang tawag o hindi dahil number lang iyon pero walang tigil ang pagre-ring. Sinagot ko ang tawag pero bago pa ako makapagsalita ay may nagsalita na sa kabilang linya. Rafael? It's a woman's voice and it's very familiar. Are you free? I am sick. I need you. Hindi ako nagsalita. O mas tamang sabihin, hindi ako makapagsalita. Naibaba ko na lang ang tawag habang nangihinang napaupo sa kama. Why? Why is my best friend calling my husband? And if ever she is sick, bakit ang asawa kong kailangan niyang tawagan? Why not me or someone else? Why she needs my husband? Hindi ako mapakali matapos ang tawag. Gusto kong komprontahin si Rafael pero hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Tila biglang gustong sumabog ng ulo ko. Ilang beses ako lumakad pabalik-balik sa loob ng kwarto namin upang mag-isip at kalmahin ang sarili ko. Humugot muna ako ng ilang malalim na hininga bago tuluyang lumabas ng kwarto na tila walang nangyari. Nagtungo ako kung nasaan si Rafael pero nanatili ako sa may glass door malayo sa kanila kaya hindi nila napapansin ang presensya ko habang pinapanood sila. Nagkakasiyahan na sila kasama ang kambal. Rinig na rinig ko ang masasayang halakhak ng kambal. Ngumiti ako dahil sa akin nakikita ngunit agad din iyong naglaho nang maalala ang tawag na sinagot ko kanina. Tumingin ako kung nasaan si Rafael. He is sitting on the beach bench while talking to Seven. Why my best friend is calling him? Bakit siya ang dapat tawagan kung may sakit man ito? Why not me? May itinatago ba talaga siya? Hindi ko alam pero nagsisimula ng kumabog ng malakas ang dibdib ko. Tila ba may gusto akong malaman pero natatakot ako kung ano man iyon. Humugot ako ng malalim na hininga bago tumalikod at bumalik sa kwarto namin. Mabilis ako nagpalit ng damit at kinuha ang susi ng kotse. I need to talk to Mean. Kung ano man ang meron sa kanila ni Rafael sana'y mali ang hinala ko. Ayokong mawala ang mga ngiti sa labi ng mga anak ko. Nagtatakang napatingin sa akin si Manang Fe nang makita niya ako. Manang, pakisabi na lang po kay Rafael na may pupuntahan lang ako. Pupuntahan ko po sa Mean kapag ginanap niya ako. She's sick. Bye. Paalam ko at mabilis na sumakay sa sasakyan. Dapat nagsasaya ako ngayon dahil family bonding namin pero hindi ako mapakali hanggat hindi nasasagot ang mga bagay na tumatakbo sa utak ko. Ipinili ko ang ulo ko dahil sa mga bagay na pumapasok sa utak ko. I don't want to conclude kahit na may hinala ako dahil hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa asawa ko. Rafael may be a rude man, but he's not a cheater. He will never cheat on me. Hindi ko man siya kilala ng matagal na panahon pero ramdam ko ang sincerity niya. Mean is my best friend but I will never allow her to do something na maaaring makasira sa pamilya ko. I know what she is capable to do, but she's my best friend and I'm still trusting her. Nagtitiwala pa rin ako na hindi gagawa sa Mean ng bagay na ikasisira ng samahan namin dalawa, na hindi niya gagawin ang pagkakamaling ginawa ko noon. Tumaan pa ako sa butika para bumili ng gamot at bumili din ako ng pagkain para kay Mean. Dahil kung may sakit talaga siya, she needs all of this at para na rin may dahilan ako. Mabilis naman ako nakarating sa condo niya. She is now staying to one of the most expensive places to rent. Halatang mataas na ang narating niya kumpara noon. Humugot muna ako ng hangin mula sa dibdib ko bago ko pinindot ang doorbell. Mabilis na bumukas ang pintuan pero biglang nawala ang ngiti ni Mean nang makita ako. Tila ba hindi niya inaasahan na ako ang nasa harapan niya ngayon? Napatingin naman ako sa kanya. Hindi ko maiwasang magtaas ng kilay nang makitang nakasuot siya ng sexy night dress lamang. May roba man siyang suot pero hindi naman iyon nakabuhol kaya kitang-kita pa rin ang katawan niya. Heaven, why are you here? Alanganing tanong niya na tila ba naguguluhan pa sa biglang pagsulpot ko. Tinas ko ang plastic bag na hawak ko. I thought you're sick, kaya dinalan kita ng gamot at soup. Hindi mo ba ako papapasukin? Napipilitang niluwagan nito ang pagkakabukas ng pinto. Binigyan ko naman siya ng isang ngiti bago baliwalang pumasok at tumiretsyong umupo sa sofa niya sa sala.
Nilibot ko ang tingin ko sa paligid. Kitang-kita ang malaking larawan niya na nakadikit sa dingding. Tila ba yun agad ang unang bubungad sa iyo kapag nakaupo ka? Meron ding cabinet na puno ng mga figurines. Hindi ka na sana nag-abala. Saad na nang makaupo siya sa sofa sa tapat ko. Napansin ko na hinilod pa niya ang sentido bago tumingin sa akin muli. I am your best friend, kaya hindi ka abala. Mas okay lang na abalahin mong ex mo kaysa sa akin. Hindi ko mapigilang sabihin. I may sound rude pero pinipigilan ko pa ang sarili ko na kumprontahin siya. Kahit pinipilit kong magpakakalmado ay hindi ko mapigilan. Hindi naman kasi ako tanga. Siguro yung mga nakaraang nangyari at ginawa niya para tawagin ang pansin ng asawa ko, mapapalagpas ko pa pero tila sumusobra na siya. Yes, she's my best friend but I won't tolerate her. Hindi ko siya hayaang makuha pang isang bagay na akin na. Hindi ko naman inagaw sa kanya si Rafael. Maybe I break the code of dating the ex of my friend, but I did not do it purposely. Napatingin ako sa kanya nang tumingin siya sa akin na mapakla. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pero bakit pakaramdam ko may nais kaya tayo parating? Why you look worried? I am worried. You said you're sick, but you're wearing two short dress that you almost expose yourself. Baka lumala ang sakit mo. I am not sick. Masama lang ang pakaramdam ko kanina pero uminom na ako ng gamot. Sino ba nagsabi sa'yo may sakit ako? Tumaas ang gilid ng labi ko dahil sa sinabi niya. She's a good actress. She's trying to deny everything kahit na alam ko na alam niyang ibig ko sabihin. But you called my husband and said you need him because you're sick. Next time, don't disturb him. He's busy. Sinalubong ko ang tingin niya. Pinagkros niya ang kamay at matamis na ngumiti sa akin. So, I am right. It's you who received the call. I'm sorry. I didn't mean to call him. Nasanay lang ako na siya ang tatawagan ko kapag hindi mabuti ang pakiramdam ko. But, thanks for your worry. I am okay now. Nasanay? It's been years since the two of you broke up. Hindi ko alam na matagal ka palang makapag-adjust sa mga nakasanayan mo dati. He is my ex. He is my husband now. But he only married you for the sake of his company. She said with a mocking smile. So how sure are you that he is loyal to you? Bigla ako natigilan dahil sa sinabi niya. Tila gumuho ang mundo ko dahil sa mga salitang binitawan ni Mean. No. Yes, Heaven. Don't act as if you own him. He may be your husband but he is just using you. He does not love you. Did he ever say those magic words to you? No, right? Because he never loves you and he will never love you. She even crossed her legs and looked at me smiling with a mockery. Kita kong pangaasam na ngiti sa labi niya habang tuwid na nakatingin sa akin. Umiling ako. Hindi. Hindi totoo ang sinasabi niya. Impossible. Sinasabi lang niya iyon upang ilihis ang usapan. Sinasabi lang niya iyon upang sirain kami ni Rafael at para maka-eksena siya. Hindi na ako magpapautos sa kanya. Nagbago na nga siya. Hindi ko na siya kilala. No, I won't believe you. Hindi. Imposible. Heaven, I am your best friend. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako sa'yo? Best friend? Hindi ko alam na kaibigan pa pala ang turing niya sa akin gayong hindi man niya lantarang aminin. Alam kong interesado pa rin siya sa asawa ko at tila wala siyang pakaalam kung malaman ko. Tumayo ako. Wala akong oras para pakinggan ang mga kasinungalingan niya. Aalis ka? Lagi kang umalis para tumakas. Ngayon ba tatakas ka na naman? Heaven, wake up! Hindi ka mahal ni Rafael. He's just using you. Sa tingin mo ba basta-basta na lang siya magpapakasal sa disgrasyadang gaya mo? Rafael is a man that full of pride. Ang pinakaayaw niya sa lahat, yung nauungusan siya. Kaya sa tingin mo, pakakasalan ka niya kahit hindi siya ang nakauna sa'yo? Ako nga, binigay ko ang lahat-lahat sa kanya pero nagawa niya akong itapon na parang basura lang. Ikaw pa kaya? Don't be blind with him. Disgrasyada. Siguro nga oo pero alam ba niya kung sinong ama ng mga anak ko? Dati natatakot ako malaman niya dahil maaari ko siyang masaktan pero ngayon parang gusto ko isampal sa pagbubuka niya na si Rafael ang totoong tatay ng kambal. Hindi ako bulaga. Sa ngayon, hindi lang muna ako maniniwala sa mga sinasabi niya hanggat wala akong naririnig mula kay Rafael. Hindi ko alam ang dahilan ng hiwalayan nila pero labas na ako at hindi ko pakikinggan ang pinagsasabi niya dahil naniniwala ako, iba ang Rafael na nakilala ko sa kilala niya. Bakit ako maniniwala sa'yo? May problema ka ba? Para sabihing nagsasabi ka ng totoo? Hamon ko sa kanya.
Marahas na tumingin ako sa kanya. Kung totoo sinasabi mo, bakit ngayon lang? Bakit ngayon mo lang sinabi? Gayong maraming pagkakataon. Sinasabi mo ba iyan dahil concern ka sa akin? O gusto mo lang siyang agawin? Tumawa siya sa sinabi ko at tumayo bago tumingin sa mga mata ko. Pruweba? His mother doesn't like me at nang malaman niyang may komunikasyon pa rin kami ng anak niya, binalak niya ito ipakasal sa iba. At para makaiwas sa Rafael, ikaw ang ginamit niya. At higit sa lahat, hindi ko siya aagawin sa'yo dahil kahit kailan, hindi naman talaga siya naging sa'yo. Gusto kong kalmutin ang mukha niya upang mawala ang ngisi sa mga labi niya pero pagkuyom ng kamao ang tanging nagawa ko. Ano pa ba ang gusto niyang malaman para ipamukha kong akin ang asawa ko? He is my husband. We are married. Ano man ang dahilan niya? Pinakasalan niya ako at sana'y irespeto mo yun. Huwag mo asahan naman iniwala agad ako sa sinabi mo. Mukha namang wala ka talagang sakit. Kaya alis na ako. Pero sa susunod, huwag mo nang tatawagan ang asawa ko. Mariing saad ko. Desperada. Yun ang tingin ko sa kanya ngayon. Napaka-desperada niyang makuhang muli ang asawa ko. Nagawa niya itong siraan sa harapan ko pero pasensya siya. Hindi ako tanga. Actually, I don't usually call him. He is the one who always calls me. No, you saw us in the restaurant together. Hindi pa ba sapat iyon para paniwalaan mo ako? Ngumiti ako sa kanya. Sorry, but believing you right now is not my option. Paano ko maniniwala sa'yo kung alam kong asawa kong gusto mo? Ako naman ang ngumisi sa kanya. Sa unang pagkakataon parang handa ako makapag-away para lang kay Rafael. Dati hindi naman ako ganito kay Roy. Kahit na minsan lantaran na rin ang mga babae lumalandi sa kanya. Pero kay Rafael, kahit ang pinakamatalik na kaibigan ko pa, handa akong banggain, wag lang siyang maagaw sa akin.